13th month, pag-usapan natin yan. Because I believe it is both a blessing and a curse to many people. Can I ask you, yung 13th month mo, gaano siya katagal maubos? Alam mo, some of you are maybe laughing kasi minsan wala pa yung 13th month, nautang na yon, nagastos na. Yung iba naman, pagtanggap ng 13th month, matagal na 1 linggo. Or minsan nga, a few days lang nauubos na because nakalaan na siya sa maraming bagay. Especially because binibigay siya sa Pasko. So meron akong tanong sa inyo, bakit ang bilis maubos ng 13th month pay ng karamihan ng tao? Can I tell you why? The reason why mabilis maubos ang 13th month sa karamihan ng tao, kasi sa Pasko may magriregalo sa kanila. Ano naman koneksyon ng pag-ubos ng 13th month? Kasi may magriregalo sa Pasko. Siyempre, di ba? May magriregalo sa iyo, anong gagawin mo? Magriregalo ka rin. And because it is Christmas, gagamitin mo kung ano ang natatanggap mo. And one of them is 13th month. Pero sa maraming tao, ang dami nilang reregaluhan. And kulang ang 13th month para mabigyan lahat ng tao ng magandang regalo. So ang tanong ko, anong klaseng regalo ang binibigay mo sa mga nagregalo sa iyo? Can I tell you anong klaseng regalo ang pinapamigay mo sa Pasko? No, oftentimes, ang binibigay mo, yung pwede na, pero pangit talaga. Nakatanggap ka na ba ng ganong regalo? Pagtingin mo, pwede na to, pero pangit talaga siya. So pagtingin mo dun sa regalo na pwede na pero pangit talaga, sabi nung nagbigay sa'yo, pare, it's a thought that counts. Natuwa ka ba sa thought niya? Yung natanggap mong regalo na pwede na pero pangit talaga, anong ginawa mo sa kanya? Di ba pinang-regalo mo rin? Yung nakatanggap ng regalo na recycle mo, natuwa kaya siya? Hindi. Ang ginawa niya, pinabigay niya rin. So during Christmas, ang dami-daming pera sa Pilipinas, paikot-ikot, kasi walang may gusto nung regalo. At the end of the month, lahat yung pupunta sa basura. Di ba, during Christmas, ang daming mga bagay na pupunta sa regalo. Kasi nga, karamihan ng regalo sa Pasko, pwede na pero pangit talaga. And oftentimes, yun ang pinagagamitan natin ng 13th month pay. Of course, ginagamit mo rin siya sa pagkain, sa celebration, but a big part is pagregalo. Akala ng karamihan, ang 13th month is tulong ng kumpanya para makaraos tayo sa Pasko. Friends, ang tanong ko, ano ba talaga ang 13th month pay? Of course, it is a privilege of the company. It is a law that must be given to an employee. Pero ang tanong ko, yung 13th month na yan, ano ba gamit niyan? Sa karamihan ng gamit ng 13th month pang Pasko. Now, friends, ito naman ang belief ko sa 13th month. Para sa akin, ang 13th month is money the company save for you. Para sa'yo iyan. Hindi yan para pang regalo. Kung hindi ka man nakaipon nung taon, at least meron ka sanang ipon na pwede mong gamitin for your benefit. Ang karamihan, ang kala nila, ang 13th month nila is pangtulong sa ibang tao, pang-enjoy pang Pasko, at para pang-regalo sa sarili nila. Kung tatanungin kita ngayon, bakit ka pa walang negosyo? Karamihan sa inyo sasabihin sa akin, the reason why wala kayong negosyo is kasi kulang kayo ng puhunan. And kaya ngayon, karamihan sa inyo, empleyado. O hindi man lang, kung hindi ka man empleyado, hindi ka makaprogress sa negosyo mo kasi kulang ang puhunan. Hindi ka nakapaghanda. Pero meron akong tanong. Supposing hindi mo ginastos yung 13th month pay mo. Supposing nagkuripot ka sa bonus mo, how much money will you have kung hindi mo ginastos ang 13th month mo for 5 years? Malaki, maliit? Uy, malaki ah. Will it be enough to start a small business? Pwede. Pero supposing hindi mo ginastos yung 13th month mo for 10 years. Malaki, maliit? Uy, malaki na.
pangsimula na ito ng matinong negosyo. Pero supposing let's take it a little further, hindi mo ginastos ang 13th month mo for 20 years. Talagang malaki na siya. Di ba karamihan ng tao pag nagre-retire, at least sa private, they get 1 year of every year of service. Imagine, pag inipon mo lahat ng 13th month mo, pag nag-retire ka, meron kang pera galing sa kumpanya, may pera ka galing sa tinago mo, na pag nag-retire ka, makakasimula ka ng matinong negosyo. Pero karamihan ng tao hindi makasimula. Kasi every time nakakatanggap sila ng malaking pera, maski 13th month na lang, ang mindset, ubusin natin ito. In fact, in one of the comment in my Facebook page, nung naglabas kami ng concept about 13th month, may nagsabi doon, ang 13th month kailangan i-enjoy yan. Pinaghirapan natin yan, at saka kailan pa natin i-enjoyin ang malaking pera na natatanggap natin. Wala akong problema doon. Pera mo yan. Pero kung ganyan ang ugali mo sa pera, huwag ka na mag-ambisyon yumaman. Kasi every time ka nakakatanggap ng kita, inuubos mo or inuubos natin.